At para sa ating mga balita, Israel naghahanda sa isang matinding tsunami at mga scientists sa buong mundo kabado na sa paparating na asteroid. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Naghahanda ngayon ang bansang Israel para sa posibleng epekto ng isang higanting tsunami. Yan ang sinabi ng Deputy Head ng National Security Council sa isang pagpupulong kasama ang mga emergency agencies at iba't ibang sangay ng gobyerno noong Miyerkules. Batay sa datos, minsan nang tinamaan ng tsunami ang Israel at nagbabala ang mga eksperto na muli itong mauulit. Bagaman hindi patukoy ang eksaktong petsa kung kailan at saan tatama ang susunod na tsunami o kung gaano kalawak ang pagbaha na maaaring idulot nito, mataas ang posibilidad na magaganap ito sa gitna ng serye ng mga pagyanig na nagaganap ngayon sa bansang Gresya. Batay sa tala ng mga sayantipiko, libu-libong maliliit na lindol ang naitala nitong mga nakaraang araw sa isla ng Santorini sa Greece, na nagdulot ng pangamba na maaaring magkaroon ng isang malaking lindol na posibleng magdulot naman ng tsunami sa dagat Mediterranean. Sa kabutihang palad, ang bansang Israel ay bahagi ng Regional Tsunami Warning System sa Middle East, isang sistema sa rehiyon na nag-i-issue ng mga tsunami alert sa oras na madetect ito. Meron kasi ang bansang Israel ng mga tsunami sensors na naka-install sa mga baybaying dagat ng bansa. Ang mga tsunami ay isang serye ng mahahabang alon na karaniwang dulot ng lindol sa dagat. Kapag nakarating ito sa mababaw na tubig, maaari itong tumaas ng husto at tumama sa baybayin taglay ang matinding puwersa. Maaaring tumagal ang pagdagsa ng mga alon sa loob ng ilang oras at inaasahan na ang unang alon ang siyang pinakamalakas. Tatagal ang pagbaha sa ibabaw ng lupa ng ilang oras hanggang sa ilang araw. Sa mga kaso ng tsunami warning, dapat umanong sundin ng mga residente na nasa tabing dagat ng baybayin ang mga itinakdang ruta ng paglikas na pinlano ng pamahalaang lokal. Ang mga lungsod tulad ng Haifa ay bumuo na ng mga plano ng paglikas. Taglay ang malilinaw na signages na nagtuturo sa mga residente tungo sa ligtas na mga lugar. Pinapayuhan ng mga opisyal ang mga residente na lumikas gamit ang kanilang mga paa at hindi ang kanilang mga sasakyan. Yan ay upang mapanatiling maluwang ang mga kalsada para sa mga emergency response. Hinikayat ng Home Front Command ang mga pamilya na maghanda sa mga posibilidad ng tsunami, gumawa ng isang emergency plan at tiyakin na alam ng bawat miyembro ng pamilya kung ano ang gagawin sa oras ng panganib. Ang pagiging pamilyar sa mga lokal na plano ng paglikas at kaalaman sa pinakamalapit na ruta ng pagtakas mula sa mga bahay o trabaho ay maaaring makapagsalba ng mga buhay. Ayon kay Ariel Hyman, isang senior geologist sa Institute for National Security Studies or INSS, humigit kumulang 2,000 lindol ang naganap sa Santorini Island sa nakalipas na linggo, kung saan ang pinakamalakas ay umabot sa pagitan ng 4 at 5.3 magnitude, kabilang ang 24 na lindol sa huling 24 oras. Ang mga lindol na ito ay resulta ng banggaan ng Africa at European tectonic plates, isang phenomenon na maaari ding magdulot ng pagputok ng mga bulkan. Sinabi pa ni Heyman na ang ganitong serye ng mga lindol ay maaaring mauna sa isang mas malakas na lindol na posibleng maganap sa lalong madaling panahon. Gayunman, may posibilidad din na matatapos ang isang yugto ng pagyanig, huhupa ang phenomenon at babalik sa normal. Bagaman dapat bigyan ng pansin ang problemang ito, tiniyak ni Heyman na ang Israel ay nasa humigit kumulang 1,200 kilometrong layo mula sa Santorini.
Kaya't kahit na magkaroon ng malakas na lindol doon, hindi ito mararamdaman sa Israel. O kung maramdaman man, hindi umano ito magdudulot ng pinsala. Pero dahil ang epicenter ng lindol na ito ay nasa dagat, may posibilidad na lumikha ito ng mga alon ng tsunami na maaaring umabot sa baybayin ng Israel. Dagdag pa ni Heyman, posibleng maging matagal ang pag-travel ng alon sa gitna ng Mediterranean bago ito makarating sa Israel. Kaya't kahit may lindol sa gitna ng dagat, magkakaroon pa anya ng sapat na oras upang maglabas ng babala bago ito dumating. Kaya't dapat umanong maging alerto at huwag mataranta. Ayon kay Heyman, hindi daw dapat umano itanong ng mga tao kung sigurado bang magkakaroon ng tsunami dahil tiyak umanong mangyayari ito. Ang dapat daw na itanong ng mga tao, kailan ito mangyayari. Kaya napakahalaga daw na maghanda ng maayos para sa bantang ito. At sa ibang balita, mga scientist sa buong mundo nakaantabay sa paparating na asteroid. Ang pagsalpok ng asteroid sa mundo ay mayroong 83 tsansa na tumama sa loob ng 7 taon. Batay yan sa pag-aaral ng mga siyentipiko. Bagaman karamihan sa mga batong nasa kalawakan ay dumadaan lamang sa mundo at hindi nagdudulot ng anumang pinsala, nangangamba ngayon ang mga siyentipiko dahil yan sa napakalapit na distansya ng paparating na asteroid sa mundo, ang 2024 YR4, isang asteroid na may sukat na mahigit kalahati ng isang football field. Ang ating kalawakan ay isang lugar na punong-puno ng mga tahimik na banta. Mga banta mula sa milyon-milyong asteroid at mga batong pangkalawakan na paraot parito sa ating solar system. Bagaman karamihan ay hindi tumatama sa ating mundo, may ilan na masyadong lumalapit. At halimbawa dito ay ang isang asteroid na may lapad na 100 metro. Isang asteroid na ayon sa mga scientist ay mabilis na lumilipad sa kalawakan sa direksyong maingat na binabantayan ngayon ng mga siyentista. Ayon sa European Space Agency or ESA, mayroong 79% tsansa na ligtas itong dadaan sa ating mundo sa 2032. Pero mayroong natitirang 1% posibilidad na pwedeng maging dahilan ito upang magpatupad ng mga planetary defense protocol. Scientists are closely watching a recently discovered asteroid that is being called a potential city killer. The asteroid, known as 2024 YR4, was first spotted December 27th by the El Salce Observatory in Chile. NASA's Jet Propulsion Laboratory calculates there is a 1.6% chance it will hit Earth on December 22nd, 2032. What is the size of the asteroid? And if it's a big enough asteroid, I think the answer is we are not prepared. I mean, we have seen movies like Armageddon where, Bruce Willis goes and puts a nuclear bomb and blows up the asteroid. It doesn't work because, see, the momentum of the asteroid is still coming towards Earth. If you disintegrate it, there will be many bodies that will still be coming into Earth. Noong December 27, 2024, natuklasan ng mga scientists ang asteroid na tinawag na YR4 at sinasabing may sukat na 40 hanggang 70 metro. Ang pagsalpok ng ganito kalaking asteroid, lalo na sa isang lugar na maraming tao, ay pwedeng magdulot ng pinsalang kasing lakas ng nuclear detonation. Masyadong mataas umano ang panganib na dala nito. Tinatayang ang bilis nito ay umaabot sa 17.3 km bawat segundo at ang enerhiyang maaaring mapakawalan ay nasa pagitan ng 5 hanggang 50 megatons. Depende yan sa density ng asteroid na hanggang ngayon ay hindi pa natutukoy ng mga scientist. Dagdag pa ng mga siyentista, kung mananatili pa ring banta ang nasabing asteroid sa taong 2028, kailangan na umanong kumilos ang mga otoridad. At isa sa mga opsyon para harapin ito ay ang tinatawag na kinetic impact o ang pagsalpok ng isang spacecraft sa asteroid upang baguhin ang direksyon nito.
Napatunayan na ng NASA DART mission na posibleng gawin ito. NASA's first planetary defense test to intentionally crash into an asteroid. Ngunit limitado pa rin ang ganitong paraan. Kapag ang nasabing asteroid ay nasa direksyong tatama sa mundo, isa pang opsyon ay ang pagpapasabog ng bombang nuklear sa kalawakan. Nakasalalay ang opsyong ito sa trajectory ng nasabing asteroid. Dahil dito, nahihirapan pa sa ngayon ang mga sayentipiko na makuha ang eksaktong kalkulasyon. Inaasahang mawawala ang YR4 sa paningin ng mga eksperto sa susunod na taon. Pero muli daw itong magpapakita sa 2028 kung saan doon lamang malalaman ng mga sayentipiko kung ito'y sasalpok sa ating mundo o hindi. Dahil dito, nananatili pa rin ang pangamba ng mga sayentipiko. Bagaman madalas ay dumadaan lamang ang mga asteroid malapit sa daigdig, malaki pa rin ang posibilidad na may isa na sasalpok sa ating planeta. Ang Tunguska event noong 1908 kung saan isang asteroid o kometa ang sumabog sa hilagang bahagi ng Siberia at nagpatumba ng milyon-milyong puno ay isang patunay ng posibilidad na ito. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong panonood.